Ngayong gabi po ay kasama natin walang iba ang nagbabalik. Pareho pong nagbabalik ang ating bisita, si Yusek Frisco San Juan Jr. Siya po ay Deputy Chairman ng MMDA at anak po ni Colonel Frisco San Juan, ang congressman po, sikat at batikang congressman ng Rizal. At si Mr. Terry Adiboso, siya naman po ay anak naman ni Colonel Jerry Adiboso. Pareho pong pinuno, nanguna sa Hunters ROTC noong panahon ng Hapon. Pinagmamalaki po namin sila dahil alam po ninyo, sila yung mga teenagers nung panahon ng gera. Hindi po ito laro-laruan lamang, kundi tunay na gera. At sila'y naging effective at sila'y talagang ininda ng mga Hapon sa kanilang husay at galing na makibaka nung panahon na yon. Wala pong iba. Si Sir Yusek Popoy San Juan po. Magandang gabi po. Magandang gabi po, General Virgil at saka Colonel Rene, General Rene. Sa atin po mga nanonood at nakikinig at sa lahat po ng ating mga sumusubaybay sa telebisyon at sa Facebook at sa radyo. Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Kasama rin po natin si Mr. Terry Adiboso. Jerry Adiboso. Jerry Adiboso, anak ni Colonel Terry Adiboso. Ayan. Magandang gabi po. Magandang gabi, mga magigiting na general. Salamat ulit sa imbitasyon ninyo. Okay. Ngayon pong gabi, inimbitahan namin sila muli na makasama namin dahil alam po ninyo nung kasama namin sila, kulang na kulang yung oras para maikwento nila sa atin yung mga nangyari nung panahon ng Hapon na ginawa ng kanilang mga ama. Dahil gusto po nating malaman ng ating mga kabataan para ma-realize nila yung mga sakripisyo at kabayanihan ng mga batang lumaban sa mga bihasang mga Hapones nung panahon ng Hapon. Tandaan po ninyo na nung nakaraan ang pinag-usapan natin tungkol kay Colonel Frisco San Juan ay hindi naman siya talaga pinayagang sumali sa pakikilaban sa mga Hapon dahil yung kuya niya ay nandun na sa Bataan. Pero nung yung kanyang lolo, medyo nasampal ng mga Hapon na galit at hindi na siya naawa, talagang sumama na siya sa pakikipaglaban. Si Colonel Terry Adiboso naman po, isa sa mga talagang nanguna na nag-form ng Hunters ROTC at sila nga po yung unang grupo na umakyat doon sa Antipolo. At nung panahon na yon, ang palagi po namin ginugunita dahil yung pinakaunang nagbigay ng idea sa kanila, form sila ng Hunters ROTC, si Mike Ver po, ay nagbuhis ng buhay upang silang lahat, yung samahan niya ay mabuhay. Sabi po namin, siguro kung hindi niya ginawa yung ginawa niya, baka walang Hunters ROTC na pag-uusapan. Okay, so siguro po, simulan natin kay sino po bang... ituloy niyo na lang po yung kwento tungkol po sa inyong ama. Sige, kaunti lang naman ang idadagdag ko ngayon. Dahil nung nahinto tayo, ang huling tanong sa akin ay, ano ang nangyari after the war? So, ang naikwento ko noon ay, siya ay nagpatuloy sa pagsisilbi sa gobyerno sa ilalim ni Magsaysay. At naging commandant siya sa UP, DMST, ang tawag nila noon. Commandant ng ROTC. ROTC yun, Yeah. iba yung DMST. At nagpa-commission din siya sa Army. At katapos ay ang campaigns niya ay nung panahon ni Magsaysay, yung anti-hook campaign. Siya ang nag-negotiate na mapasuko si Luis Tarok. Siya ang go-between hanggang finally gano'n na nga nag-ano si Tarok. So, nung panahon ding yun, nang nakimagsaysay siya, ay naging chairman siya ng Philippine Presidential Complaints and Action Committee Center. Pick up. PICAC.
Yung ngayon, meron tayong ganun din eh. Yung presidential complaints yata, yung 8888 yun. Action Center. Action Center. Mhm. Nung nasa Peacock siya, ay ang daming complaints, nasa ano naman eh, kung ilang complaints ang nahahandle niya, libo-libo ang na-handle nila, tatanggap niya sa ano. At lahat naman ay nabibigyan niya ng katugunan. May record siya kung ilang 100,000 yun sa isang taon eh. 300,000 plus yata sa isang taon ang natanggap niya. Tapos nag-ano rin siya sa customs. Meron nga siyang kwento sa akin na binahagi. Nasa customs daw siya, nung unang dumating siya doon, talagang lilinisin nila. Kasama yata si Terry sa customs. Oo, kasama si Terry doon. Sila pa rin magkakasama. Sila pa rin. At nung lilinisin nga nila, nung bagong dating doon, alam mo naman sa customs, may ano yan kailangan matigas ka, kailangan may yagbol ka, sabi nga nila, di ba? Merong naghari-harian daw doon, na nung bagong dating daw siya sa opisina, pumunta na sa opisina niya at nagparinig. Ang balita namin meron daw tayong siga dito na mag-ano dito sa customs. Pinaringgan niya ng ganon. Kinento niya sa akin. Kaya nangyari. Sinabi, hinamon daw niya. Sige, kita tayo mamayang gabi. Kung malaman natin kung sino yung siga. Hinamon niya. At nag-usap sila kung saan magtatagpo. Hindi daw dumating. Nung makalipas ng ilang araw, sinabi, Boss, may ano pala kayo hindi tayo talo. Parang gano'n nangyari. At yun ang isa sa kwento niya. Ang pangalawang kwento niya ay napilitan siya mag-resign dahil meron siyang hinuling smuggler ng mga bakal daw, maraming bakal, smuggler. Nung hinuli daw niya, may tumawag sa kanya na isang mataas na politiko. At sinabing, pakawalan mo yan. I-release nyo yan. Doon siya nadismaya dahil mataas na. Yun ang dalawang kwento niya sa after ng gera. Tapos meron siyang iba pang mga kinikwento sa amin na tungkol sa kanyang mga prinsipyo. Ang isa sinabi niya, huwag kayong magkakaroon ng magparami ng pera sa samahan. Halimbawa, meron kayong organisasyon, meron kagaya ng organisasyon namin. Huwag yung kasi pagmumula niya ng away. Sabi niya. Basta magtrabaho kayo, yung pera, hindi nyo pag-aawayan kasi wala naman pera. Hindi karamihan. Tama-tama lang. Maglalabas pa kayo ng pera. Ngayon. Hindi nyo pag-aawayan, magsasakripisyo pa kayo. Number 2, sabi niya, never benefit at the expense of another. Huwag kang magpapayaman na meron kang maagrabyado. Yan ang prinsipyo daw niya sa buhay niya. Kaya yun naman ang natatandaan ko na hanggang ngayon ay sinasabi ko rin sa mga anak ko at sa apo ko. Totoo po yan dahil I had the privilege of working with yung tatay niya, no? Sa board, ako yung corporate secretary, director si Sir. Kaya talagang at saka yung tikas ni Congressman talagang. At saka yung tayo na, yung pagka, sinabi na, he's fair, but he's firm and strong and I am proud to say I have had the privilege to work with his father. Tuloy po natin yung sa inyo naman po, ano po ang ating kuhan? Well, gusto kong ibalik muna yung kwentuhan sa ROTC days naman ng tatay ko. Yan po, sige. Kung paano nagsimula. Nag-high school siya sa Jose Rizal. Okay. Doon siya nagsimula. Pero dismayado siya na ang ROTC program doon, ang mga barel ay di kahoy. Kahoy po? Kahoy, hindi talagang mga barel. Gusto niyang makapasok at matuto ng ROTC na meron totoong baril na ginagamit. So lumipat siya sa tinatawag niyang Kisumbing High School. Okay. Noon. Wala na ngayon yung eskwela na yan.
Pero ang may-ari niyan, yung inventor ng Quink, ink, yung tinta. Yung tinta nung araw, meron pa ba niyan ngayon na yung quick ink na pang fountain pen? Joke lang, hindi ko inabot yun. Hindi. Pero tanungin ko lang po kayo, nabanggit niyo yung JRC. Yung JRC po ba, alam niyo po ba kung ang location nila is still in the same location as Now? as now? No, nagsimula yan dun sa Manila. Sa Manila, ang Jose Rizal College. Sa R. Hidalgo. Okay. Malapit dun sa San Sebastian. Okay, sa side ng San Sebastian. Yung namang Kisumbing, nandun sa may Quezon Boulevard, malapit sa kung nasaan yung Times Theater ngayon. Doon ang eskwela. Kaya ang ROTC training nila nasa Sunken Garden dito sa Manila. Sa Manila. Sa harap ng Manila City Hall. Doon sila nag-training. Natuwa siya, sabi niya sa libro niya, dito sa autobiography niya. Sabi niya natuwa daw siya dahil totoong baril na ang ginagamit at natututo sila na gamitin ang totoong baril. At natututo silang gumamit ng tunay na baril. Ng tunay na long arm. Yun ang isa sa mga naging karanasan niya tungkol sa ROTC. Yung mga kaklase niya sa PMA, Class 44, gaya ng tatay ni Yusek San Juan, at saka yung uncle ko na si Colonel Juanito Ferrer, magkakaklase sila. Pero ang tatay ni Yusek at saka si Tito Juanito, ang uncle Juanito ko, pumasok agad sa PMA. Ang tatay ko, palibasag high school graduate, na meron pa siyang sakit, meron pa siyang konting sakit noon. He skipped 1 year. 1 year siyang hindi nag-aral. Mhm. Pero ginamit niya yung isang taon na yun para mag-review, para pagkuha niya ng entrance exam sa PMA. Papasa siya agad. Papasa siya agad. Yun ang kanyang strategy. Kaya nung dumating sila, class 44, may 1 year advantage na ang tatay ni Yusek San Juan at saka ang uncle kong si Juanito Ferrer. Juanito Ferrer eventually became Secretary of Public Works Okay. during the Cory administration. That is the story behind kung paano yung ROTC training niya. Yung kahalagahan ng ROTC training sa kanya ay yung Ginusto niya. na matuto ng how to handle firearms. Tsaka yung natutunan nila doon sa ROTC, malaking bagay. Kasi kung ako imaginein ko yung how can kids like 16 years old to 19 years old think of yung mga klase ng strategy na ginawa nila sa pag-ambush sa mga Hapon, sa pagkuha ng mga baril. These were taught in school dahil doon sa kanilang ROTC program. Because hindi mo naman maiisip lamang yan out of the blue na di ba? Just para lang ipakita sa iyo yung kakulangan sa karanasan ng mga umakyat sa bundok. Mhm. Nung una, umakyat sila, may mga bagahe sila. Mhm. Talagang parang luggage. Puno ng dilata. Parang mag-excursion. Parang magpipiknik. Parang hindi, magpipiknik. Yung noong araw, ganun yan. Oo. Kayo sa bukid, picnic kayo dun. Kaso, nung naubos na yung dilata, ilang araw lang, Mm. siyempre mga lalaki yan, mga gutom lagi. Paano, sabi nila, paano ngayon? Ang isa sa mga natutunan nila na napakahalaga, ang gerilyero kailangan makuha yung suporta ng community. Yes. Kailangan makuha yung support ng taong bayan, ng mga taga-baryo, para sa kanilang munting pagkain o gamot o ano pa man. Kaya natuto kaagad yung mga hunters na magkaroon ng magandang PR
sa mga baryo ng Rizal. Ah, ang pangalawang karanasan nila nung bata pa sila, batang guerrillero, I mean. Nung napatay si Mike Ver, kaagad-agad naalaman nila, hindi pala tayo pwedeng gumamit ng regular army strategies tulad ng fixed army camp. Yes. Oh. Dahil pag na-discover yan, siguradong atakihin yan ng Hapon. Kaya ang ginawa nila, wala na tayong fixed camp. Gagawa na lang tayo ng isang camp na invisible for recruitment and training. Pero yung mga sundalo, we break them up into several groups at we call them rolling troops. Ibig sabihin, talagang palipat-lipat. Iyan naman talaga ang mission ng guerrillero, hindi ba? Mobile. Hit and run. Hit, run and hide. And recover. Yun ang talaga. Kasi kulang ka sa bala, kulang ka sa armas. Kailangan may gaps in between na magpapahinga ka at dadagdagan mo yung supply mo ng mga bala at armas. So yun ang dalawang kaagad-agad na natutunan nila. It was learned under not the best of circumstances, yung pagkamatay ni Mike Ver. But Mike Ver's death led them to understand better what guerrilla warfare is all about. Understand better na it was not a picnic they went up to Antipolo Fort. Medyo mamamatay pala tayo dito, so dapat seryosohin natin yan, no? Kaya so under the leadership of your father already, yung hunters, they were matandaan niyo po ba kung ilan sila noon? Ilan na sila? At the time of Mike Ver's death, they lost 70% ng kanilang recruits. Umuwi. Okay. So, magbabalik po tayo. Mag-time check po muna tayo. Ang oras po natin ngayon ay 7:28 ng gabi. At papatuloy po natin ang ating panayam sa ating mga kasama ngayong gabi. At si General Calonzo naman, mayroong itatanong din siguro kay... Sa kanila. Mamaya. Okay. So, hindi picnic, kundi talagang, eto na, seryoso na. So, parang wake-up call for everybody. And then, sino po yung, alam niyo po ba kung sino yung nakaisip nung kunin yung mga baril na naiwanan doon sa Bataan? Dahil eventually, pumunta sila, they needed to contact someone doon sa Yeah. Sa Malabon, no? Oo. Nandun na tayo sa taong 1943, 1944. Si Colonel Emmanuel de Ocampo ang naatasang kumuha ng mga karagdagang baril mula sa Bataan at Zambales. Okay. Babalikan po natin yan. Magko-commercial break po muna tayo. Up Pilipinas. Usapang pangkapayapaan. Usapang pangkaunlaran Pilipinas. Nagbabalik po ang Up Pilipinas. Usapang pangkaunlaran, usapang pangkapayapaan. Tuloy-tuloy po ang ating pagpanayam sa ating dalawang bisita ngayong gabi at si General Calonzo, marami raw siyang itatanong kay Yusek San Juan. Take it away, partner. Yes, maraming salamat at muli magandang gabi po sa inyong lahat. Nagiging mainit na ang ating usapan at ako ay laging interesado dito sa mga pinagagawa ng ating mga rolling troops. Sana po ay mabigyan nyo kami ng konting base sa kasaysayan na inulat ng inyong mga magulang, inyong papa na nandoon noon. Ano kaya ang nangyari nung mga panahon na yan na pinagagawa nitong ating mga rolling troops?
Ang idea ng rolling troops ay galing din kay Terry. At yan ay parang ginawa nilang isang strategy para hindi sila nakikita, parang invisible sila. No? At kaya ang importansya ng rolling troops ay tama dapat ang kanilang training. Alam nila kung paano mag-strike, alam nila kung paano magre-retreat, alam nila kung paano magtatago, alam nila kung saan sila magkikita-kita pag nakakahiwa-hiwalay sila. Yun ang mga pinag-aralan nilang maigi, pinractice nila at nagamit nila. Ang isang ehemplo niyan ay noong naiipit na ang mga tatay ko diyan sa Sierra Madre dahil yung Shimbuline, nung maatras yung mga Hapon, ang tawag nila doon, Shimbuline, di ba, Kuya Jerry? Dahil yung mga Amerikano at saka yung mga guerrilla nga natin ay dinadrive out na sila na-clear na yung Laguna, Cavite, dito sa... Na-clear na yung flatlands. Na-clear na, oo. Kaya napapipilitan silang umatras ng umatras. Okay. Yung mga guerrilla nandun, yung mga tatay ko nandun, dahil ang unang-una, meron silang mga operation doon, pero hindi nila in-expect na ganun ang gagawing pag-atras ng mga Hapon. Akala nila, maghaharakiri na lang siguro yung mga yun. Pero hindi pala, marunong din pala umatras. Kaya napilitan na silang magde-decide siya. Tayo ba ay aatras o tayo ba ay lulusot? Yun ang experience ng yung kanyang dinanas. Kasama siya. As part of the rolling troops na nag-operate noon. Sinabi niya, hindi, to let us force our way through. 7 encounters daw ang dinaanan niya, ang experience niya, hanggang malampasan nila yung Shimbuline. Hanggang sa makababa sila. Makababa na sila. Yes, binabanggit niyo po kanina na ito ay bunga ng kanilang mga pagsasanay. Sa aking pagkakaintindi rin, sa aking pagkakaalam, lahat ng ito ay nagsimula sa training nila sa ROTC at sa PMA kung nandun pa sila. So, bali, nagkaroon na lang ng actual practice pagdating doon. Pero yun napag-aralan na nila dati at ini-implement na lang nila kung ano yung mga natutunan nila. Napakalaking bagay talaga ang training, lalong-lalo na sa ganyang mga pagkakataon na kailangang magdepensa tayo ng ating lugar at ating bansa. So, noong mga panahon na yon, sila rin ay nakisalamuha talaga doon sa tao sa baryo, sa barangay. Parang nandun kasama tiga-barangay sila na hindi sila mapagkakamalian na, uy, mga guerrilla ito. Ayan, ganun. Sa inyo po, sir, ano naman ang naikwento ng inyong tatay, si Colonel Adiboso? Well, dadagdagan ko yung kahalagahan ng rolling troops. Ang konsepto ng rolling troops, nasabi ko kanina, natuto silang maging mobile forces. Lumilipat para hindi mahuli ng mga Hapon. At the same time, sila malalaman nila kung ano ang movements ng mga Hapon. At kaya nilang ambushin kung saan-saan. Pero ang mas malaking kahalagahan ng rolling troops ay ito. Nagsimula sa Rizal, lumipat sa Laguna. Nagkaroon din ng regiment sa Laguna ang Hunters. Lumipat sa Quezon. Nagkaroon din ng regiment sa Quezon. Lumipat sa Cavite, sa Batangas, sa Bataan, sa Zambales, hanggang Batanes. Hanggang Batanes? Hanggang Batanes. Kaya hanggang Cagayan at Batanes. Kaya yung rolling troops na yan ang naging instrumento ng expansion ng guerrilla unit na tinatawag na Hunters ROTC. In all ho, nung matapos yung gera, meron kayo idea kung naging gaano karami ang Hunters ROTC? More than 25,000. Wow. Fully armed. Pero merong mga home guards. Yung mga home guards na taga-supply ng pagkain, taga-supply ng gamot kapag kinakailangan ng mga rolling troops. Diyan nga pumapasok si Colonel Emmanuel de Ocampo. Yung nabanggit ko kanina, siya ang in charge ng gun procurement and gun running operation.
mula Bataan, Zambales, naghahanap siya ng yung mga na iburol na mga armas nung depensa ng Bataan at Corregidor. Yung mga nasira na pwedeng i-repair. Pwedeng i-repair. Yun. So mula Bataan, Zambales, meron siyang pangkat hanggang sa Malabon ng supporters, financial supporters. Dahil minsan binibili niya yung mga lumang armas na yan. Padadala yan sa Eastern Rizal, sa eastern side ng Luzon at sa western side. Ang isang magandang anecdote, doon sa western side, dahil si Colonel De Ocampo, division commander ng 47, 47. that occupies the entire western side ng Luzon. So, siyempre, priority niya yon. Dito niya dinadaan sa Parañaque. Yung uncle ko naman, gumawa ng strategiya. Paano ba mailulusot yung mga armas na yan through the single main avenue ng Parañaque, all the way to Cavite, all the way to Batangas. Si Uncle Jimmy Ferrer, kapatid ni Colonel Juanito Ferrer, was in charge of the Parañaque Hunters. Ginagamit niya ang proseso ng funeral procession. Yung mga casket, doon nilalagay yung bala, yung mga armas. Doon sa ilalim ng funeral car, pati doon may armas. Sa gulong, nandun yung mga bala. Hanggang makarating yan sa Cavite hanggang sa Batangas. Okay. Time check po muna tayo. Ang oras po natin, 7:45 ng gabi. At meron po tayong commercial break din po muna. Nagbabalik po ang Up Pilipinas at tuloy-tuloy po ang ating pagkwentuhan dito na ating mga kasama. Marami pong itatanong si General Calonzo kay Kateri. Maganda na, nagiging lalong maganda ang ating usapan at base sa akin ding experience, ang mga karanasan sa pakikipaglaban at saka yung mga talagang pag ma-imagine mo ay hindi ganun kadaling sitwasyon na kanilang pinagdaanan ay nagbigay sa kanila ng yung bonding ba, talagang sobra pa sa pagiging mga magkakapatid ang kanilang turingan. Ano naman kaya ang kanilang naging buhay pagkatapos ng giyera? Tapos ng giyera. Karamihan ng maraming hunters ang nanungkulan sa gobyerno. Kung hindi man national government, sa local government. Meron din sa army. At meron din sa militar. Halimbawa, sa mga hunters, si Raul Manglapus, naging senador. Si Jovito Salonga, naging senador. Parehong hunters yan. Ang tatay ni Yusek San Juan ay naging, bukod sa pick-up, Public Estates. PEA. PEA. At marami pang ibang pwesto sa gobyerno. Ang tatay ko naging member ng cabinet ni Magsaysay at ni Macapagal. Marami sa mga probinsya, tulad ng mga alkala ng Quezon, naging gobernador, naging mga mayor, naging mga kongresista. Si Ernesto Bascon ng Cebu ay naging kongresista. Yung kanilang leadership na nahasa ng panahon ng giyera, dinala nila sa peacetime. Tuloy-tuloy ang kanilang serbisyo sa bansa. Hindi sila tumigil. Yan ang training din, sa tingin ko, ng ROTC at ng PMA.
Kaya po siguro sila pinagkakatiwalaan ng ating mga kababayan ay dahil sa subok na silang matatag. Totoo. Yung mga pinagdaanan nila hindi basta-basta. So, hindi na masyadong pag-uusapan kung paano nila haharapin na magiging problema kung mayroon man sa kanilang mga katungkulan. Kayo po sir, meron po ba kayong maidadagdag dito sa ating mga napag-usapan na? Kaya naging madali sa kanila ang manungkulan, maging sa pagtakbo sa eleksyon or sa pagsisilbi sa gobyerno sa kanilang mga offices, ay dahil naipakita na nila ang kanilang pagmamahal sa bayan. Yung mga taong bayan naniniwala sa kanila dahil kilala sila Yung mga taong bayan, alam na sila yung mga gerilya nung araw. Yan yung kaya natin sila pinag-uusapan. Gusto nating malaman ng mga kabataan, ng mga tao ngayon na hindi nakakaalam ng tungkol sa nangyari nung panahon ng giyera at kung ano yung contribution nung grupo ng Hunters ROTC. Kung gaano kahalaga yung paghahanda, kung gaano kahalaga yung training. Kaya pag may dumating na pangangailangan, yung ating mga mamamayan handa. Yon. More than that, General, ay ang unang tinuturo kasi sa ating sa ROTC ay yung respeto sa bandila. Bandila, yes. Yung pagmamahal sa bandila, pagmamahal sa bansa. Yun ang doon magsisimula lahat Yes. Doon magsisimula lahat kung ano yung magiging katauhan mo. Ay maipapakita mo yan sa pamamagitan ng kung paano mo pinapakita ang pagmamahal mo sa iyong sariling bansa. Pinakilala na nila yung pinatunayan na yun di ba? Tapos na yung giyera, alam na ito yung mga lumaban, marami sa kanila na namatay, maraming nasugatan. So, nung naipakita na nila yon, madali nang nagtiwala sa kanila ang taong bayan. Kaya pagdadating sila sa kung saan man silang larangan mapupunta, alam na sila ay mga tunay na nagsisilbi at hindi yung nagpapayaman sa gobyerno. Tama po kayo. Wala ako na balitaan na involved sa corruption dito sa mga hunters, experienced hunters guerrillas natin before. At yun nga, nasabi nyo, dahil sa pagmamahal sa bayan, sila mga panahon na yun nagsiservisyo ng wala naman sweldo. At talagang kumbaga paglilingkod talaga sa bayan para sa inang bayan ang kanilang mga ginawa. At nagpapasalamat tayo sa kanila. Dadagdagan ko. Isipin natin, nagsimula sila age 19. Nung natapos ang giyera, age 23. Napakabata pa. Pero napaka-mature para sa kanilang edad. Noong panahon na yon, yung 4 na taon ng World War II, naging kapatiran ang Hunters ROTC na sabi nga ni Popoy, nanatili hanggang silang lahat ay tumanda at mamatay. Napakatibay ng kanilang bands. Every year, nagre-reunion. Yan nga po. Yun yung gusto kong i-emphasize. Yung gathering, yung commemoration ng Mike Verde at yung celebration ng Hunters ROTC na ginagawa ninyo taon-taon should not be a private celebration. I think this should be a national celebration where our national government are involved. No less than the Secretary of National Defense should be there present to honor the memories of our heroes, of our young boys during the war, para maipakita. Sana po ito trabaho. Nagpapasalamat nga kami sa AFP, dahil yung Veterans Center? yung yung sa Yung Veterans PGC, Center. yung field, yung parade ground, Yes. pinangalan sa Hunters ROTC. Kaya, Doon sa Philippine Army. Philippine Army. At meron silang magandang malaking monument din doon. Alam niyo po ba yung isang street dito sa May Kainta na nakalagay Hunters? Hunters ROTC, Hunters Avenue. ROTC. Oo. Meron din. Doon kasi kami nakatira, malapit doon. Kaya alam ko yun. Sige po.
Well, hindi lang sa Cainta, merong monumento. Hindi lang sa Philippine Army, may monumento na nagbibigay parangal sa Hunters ROTC. Maraming towns and cities. Ang Quezon City, merong mga karsadang ipinangalang after Hunters ROTC. Ganon din ang San Juan, San Juan City. Ganyan din ang napakaraming ibang bayan ng mga probinsya. Sa Timonan. Atimonan. Hanggang Quezon. Atibonan. Hanggang Batanes, merong monumento doon. Kaya kami naman ay natutuwa na tulad ng sinabi ninyo, General, hindi naman nakakalimutan ng taong bayan yung ginawa ng aming mga ama at ng aming mga tito sa Hunters ROTC. Pero kami, ang function namin ay ipagpatuloy ang kanilang memory. Utos ni Terry. Gusto ko kasi we make a big deal out of this. Bigger than SAP 44. Pucha, naiinis ako doon pagkaya ng Hindi talaga. Ito yung natin. Ito yung ipalabas natin sa Netflix. Ito yung ipakita natin sa buong mundo, yung ating kagitingan. Diba? Yung ating kabayanihan. Anyway, wala na po tayo oras ulit. So, may party. Ikaw muna, sige. So, gusto ko muna sanang samantalahin ng pagkakataong ito upang kilitin yung ating mga kasama sa Laang Kawal. Kasi mga Laang Kawal, mga reserve po. Reserve. At gusto kong hikayatin sila dito sa aking ating inuumpisahan na Bangon Laang Kawal. Okay. Dahil sa paningin namin na matagal ng panahon na napapabayaan ito, kailangang pagkukulan ng konting panahon at pagtingin dahil sa kasalukuyang threat sa national security natin na talagang palaging sinasabi ng ating mga namumuno na kakailanganin ng serbisyo ng ating mga Laang Kawal, pero para magampanan nila ang kanilang mga dapat gawin, kailangan magkaroon sila ng training, organisasyon na tamang training upang magampanan nila ito. At sa mga eksperyensyang inilahad ngayon, makikita natin na talagang makakatulong sila. At muli, gusto kong gisingin ang ating mga kasama, ang ating mga namumuno sa atin upang ito ay bigyan ng pansin. At yun lamang at Kasali ba sa Bangon Laang Kawal yung magkaroon ng Department of Reserve Affairs? saka na natin pag-usapan yan. Pero nakasama dito sa Bangon Laang Kawal ang pag-suporta sa ating ROTC. Okay. Dahil yan mag-uumpisa yan. Parting words po. Okay. Nais ko lamang pasalamat doon sa ating mga kabataan na pinipiling mag-ROTC. Yan. Dahil doon mo malalaman na meron silang pagmamahal. Sa bayan. Opo, kayo. Pwede silang magmarcha araw-araw kung kailangan dahil mahal nila ang kanilang bansa. Salamat po. Muli, nagpapasalamat ako sa inyong imbitasyon. Sana nakarating sa marami ang ating mensahe. Nagpupugay po kami sa inyong lahat. Ako naman po gusto ko lang sabihin yun sa pagbubugay sa Watawat. Dati po, pagka merong flag ceremony, retreat of ceremony sa umaga, sa hapon, yung mga nakasakay sa sasakyan, bumababa po yun, tumatayo at hinahawakan ng kanilang dibdib bilang paggalang sa Watawat. Yun po pagpapakita rin ng paggalang mo sa sarili mo.